Sa video na ito mga ka-dreamers, experiment farming yung ating magiging content na maibabahagi sa inyo. Bakit kanyo? Dahil sa ang pangunahing ipinunla natin dito mga ka-dreamers ay bisol, yung una. 50 inches kwadrado yung sukat na ginagawa natin. Experiment nga dahil sa pagitan ng bisol mga ka-dreamers, sa tatlong linya na yan ay pinunlaan natin ng sili. Yan. After natin mapunlaan ng sili mga ka-dreamers, naghanda naman tayo ng ating luya. Dito naman natin sa ilalagak sa gitna ng 50 inches kwadrado na napapaligiran ng ating bisol. Iyan ay ating titingnan kung magiging produktibo nga ba yung ating pamaraan sa pagsasakang ito. Dito sa area naman mga ka-dreamers, sa kabila, pinunlaan na natin ng naunang bisol. Yung bisol natin dito ay 45 days na. Yung damo naman ay humahabol. Kaya ang ginagawa natin dito ay sinasarol natin para ma-eliminate yung makapal na damo na ito mga ka-dreamers. Bukod sa riyan, yung lupa ay natutulungan natin na i-kondisyon yung lupa mga ka-dreamers para ihanda naman yung ating bisol. At saka, yan pa, mainam pala sa bisol na sarulin after 45 days para yung kanyang mga ugat ay mapuputol natin. Tutuliin natin yung bisol para yung bunga niya ay mas marami sa hinaharap. Yun yung nakakaganda pala. Sinubukan ko yon. At yung pamaraan na yon ay mas maganda. Mas maraming bunga na ibibigay yung ating bisol sa hinaharap. Pangarap natin, 2 hektarya sa taong ito para sa ating bisol world. Yan. Yung ating bisol sana gumana. Pangunahing ipunla nating taon na ito ay ang bisol. Dominant yung bisol. Tapos luya at saka sili. Yan yung buong kapatagan na to, yun yung plano natin. Sa ngayon, ayan yung ating bisol. Tapos pinagitnaan natin ang kamote crops. Medyo di maganda sa bisol yung kamote crops dahil sa dinadaig ng kamote crops yung bisol. Pero inuna natin yung bisol. Sa ngayon, yung bisol na ito mga ka-dreamers ay 3 buwan na bago natin siya sinundan, nilagakan ng kamote crops. Pero umaalagwa pa rin yung kamote crops. Kaya after natin magdamo dito ay iikutin natin siya ng ganito. Yan. Sa ganito maiwasan yung bisol na ma-damage, papatayin ng ating kamote crops. Kaya medyo maingat tayo. Ginagawa ko to sa area na ito para ihanda naman yung ating kamote crops na magkaroon po tayo ng malawakang binhi para sa first cropping sa taong ito. Yung sili natin ay nanatili. Kung mapapansin niyo yung ating sili ay direkta po natin ipinunla. Saka natin siya ililipat doon sa tamang paglalagyan kapag sumibol na ng tama. Tulad niyan, makikita ninyo yung ating sili ay tuluyan na pong sumibol sa area na ito. At susunod natin gagawin ay babawasan natin 2 sa bawat isang butas, iiwan natin at ilalagak sa ibang area na naka line po siya. Yan, para mas maganda pagmasdan kapag lumaki yung ating sili. Ang layo nito ay 100 inches. Yan. Ano ba Tagalog sa inches? Pulgada ba? Yan, kung tama, 100 pulgada. Yan si mama kasalukuyang nag-harvest ng ating luya para sa next plantation natin. Ihanda natin siya ng ilang linggo bago i-replant. Kaya tulungan nyo po ako
share po natin yung ating video na nga matulungan din natin yung ating mga kababayan na may hilig sa pagsasaka. Ayan. So kung mapapansin niyo yan mga ka-trimmers, yung luya ay mayroong bisol dahil sa inabutan po ito ng summer heat. Para hindi masayang yung area, bisol yung inilagak natin dito. Yan. Sa sinalantang init. Pero nakakapag-harvest po tayo. Yung ating bisol, itong part na to ay nasa 6 na buwan na po. 2 buwan na lang yung hantay natin. 2 hanggang 3 buwan, makapag-harvest na tayo ng ating bisol na ipinunla nung nakarang taon. First cropping. Praise God. Salamat sa Diyos dahil sa pinatnubayan tayo. Ginabayan tayo kung paano i-align yung ating munting sakahan ng magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Medyo sacrifice sa ngayon dahil sa puro pa lang tayo punla at gastos, wala pa tayong na-harvest para sa merkado. Madala natin sa merkado. Mapakinabangan na ng tuluyan yung ating kita. Sa ngayon, sacrifice muna tayo. Dahil sa kailangan natin ng dublihin pa yung ating pagsusumikap para mai-cultivate natin tong 3 hektarya sa iba't ibang crops at mga pananim. May mga nyog. Abangan nyo mayroon akong video doon sa ating nyog plantation. At lalong abangan ninyo yung ating video tungkol sa pag-nursery ng bisol. Paano nga ba mag-nursery ng bisol? Yan yung ibabahagi ko sa inyo. Dahil sa naghanda ako ng madami-daming bisol na in-nursery ko. Yun yung ibabahagi ko sa inyo yung video na yun para alam nyo rin kung paano mag-nursery ng bisol ng mas mabunga. Mas mainam sa bisol kapag in-nursery bago natin ipunla dahil sa buo yung kanyang gabi. Doon magmumula yung kanyang gabi bago tuluyang makapag-harvest tayo ng mas mainam at marami. God bless po sa ating lahat. Ito magko-conclude na ako. Bantayan niyo yung nasa likuran ko. Dahil sa Bisol World nga yung pangarap natin. Ayan. Nakalinya siya. Papunta tayo doon sa dulo ng 100 meters. Kabilaan, merong bisol, meron namang bagong punlang bisol, meron namang malapit na i-harvest. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Yan, papasili po sa inyo yung bagong punla natin, bisol. Yan. Kabila. So, malapit na. Ituturo ko kayo sa area na ito kapag malapit na natin mapuno ng bisol. Kapag mapuno na pala ng bisol. God bless. Thank you.